Binago na po ng COMELEC naman ang sistema sa withdrawal and substitution ng mga kandidato sa darating na halalan. Makakausap natin ngayon si COMELEC spokesman, Attorney John Rex Laudiangco. Attorney Laudiangco, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Welcome. At live na tayo sa Punto Asintado Reload sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo dito sa Punto Asintado. Live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas, sir. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Punto Asintado sa PTD4 at sa Radyo Pilipinas. So meron na pong unbank resolution ito, sir, no? Bawal na itong mga tawag nito, substitution after filing ng COC. Ano po ang layunin nito? Nito pong Ganito hakbang po, ito ng COMELEC. filing. Go ahead. Opo, Sir Aljo, ang filing po ng ating COC ay October 1 to 8. Pinahihintulutan pa rin naman po ang substitution ng mga kandidatong nag-withdraw, pero ito po ay sa pagitan lamang ng October 1 to 8 din. Ang ibig pong sabihin nito ay pag nag-withdraw po ang isang kandidato ng may political party ng October 9 onwards, pwede pa naman mag-withdraw, pero hindi na po siya papahintulutang masubstitutan pa. So kung yung nagbabalak pong mag-withdraw dyan na nakapag-file ng COC, sa pagitan lang po ito ng October 1 to 8. Opo. May mga exceptions to the exceptions pa. Ano po mga exceptions to the exceptions ng panuntunan ito, Attorney? Tama po, Sir Aljo, no? Kung ang kandidato po na may political party nomination ay namatay o di po kaya ay na-adjudge, kahit po lumampas pa ng October 1 to 8 ay papahintulutan naman po siyang masubstitutan. Yun lamang po talagang withdrawal po, voluntary withdrawal ang siyang papagpipigilan na natin after October 8. So ano po ang layunin ng bagong resolution ng COMELEC? Ito po ay pigilan po yung nagaganap. Dati pa, matagal na po ito, kahit pa nung manual elections pa, nung way back 2007. Yung merong nagpa-file po ba ng una, placeholder po ang tawag natin dyan. Sasamantalahin yung period ng substitution and on the last day, tsaka papasok po na siya ang tunay na kandidato. Ano ang mga layunin niyan? Yung iba po kasi ay nanunungkulan sa gobyerno, appointive office. So ang ginagawa mangyari po kasi, pag nag-file ka na ng COC, automatically resign ka. Para wag pong mangyari yun, maximize niya yung kanyang pagkakataon sa huling araw po ng substitution, tsaka siya po mapasok. Yung iba naman po ay gumagawa ng gimmick o dumadrama na iba muna, tinetest muna kumbaga yung waters at saka siya papasok pag naisipan na niya na pwede niya. Tatanggalin po na COMELEC lahat po na yan. Okay, inaabuso. Sa madaling salita, inaabuso talaga. So maganda po ito. Tama po. So wala na pong appeal na yan. Wala na po. Pwede ba sila mag-appeal? Wala na po, kasi nga po binigyan naman po natin sila ng pagkakataon sa pagitan ng October 1 to 8, 8 araw yan. At pagkatapos po niyan, dapat malatag na kung sino may intensyon na tumakbo. Makita na natin kung sino man. Yung talaga, ito po, isang test din to ng isang taong gustong manilbihan sa publiko. Ipakita mo na talaga, magsabi ka na. And at the same time, may benefit po sa amin yan, Sir Aljo. Maaga po namin mareresolve kung sila man ay masasampahan ng kaso ng cancellation of COC, disqualification, nuisance, mareresolve namin hanggang Nobyembre at baka po by December makapag-start na kami ng printing ng ating balota mas maaga. Okay, iba po ako. Tuloy ang internet voting ngayong 2025 election? 2024 o 2025, I mean, Opo, Attorney. Sir Aljo. Opo, hinihintay na lang din po namin ang pagtatapos po ng procurement po in competitive public bidding kung sino man po ang mananalo at kung talagang nag-qualify yung nauna nang nag-bid ng pinakamababa na Sequent at SMS. Hinihintay po natin resulta dyan at sa pagkaka-aproba ng Commission and Bank. Ang kagandahan po nito, Sir Aljo, malaki ang matitipid po natin dahil hindi na ganun karami ang balot at makina na ipapadala natin. Simpleng kiosk lang po o laptop dun sa ating embahada na siyang magko-consolidate ng lahat ng resulta. Isa pa po, ang maganda po dito kasi yung ating mga kababayan, basta may internet service po, makakaboto sila lalong-lalo na ang milyon nating mga marino at seafarers. Kahit nasa barko, Kumusta ang paghahanda natin sa midterm election? Wala na bang extension sa voter registration? Nako, imposible na po tayong mag-extend, Sir Aljo, kasi ang katapusan po niyan, September 30, ang susunod na namin gagawin dyan ay Election Registration Board hearing by October 15. At ang mga naaprubahan po ay no-notify namin and ilalatag po tayo sa ating mga kada presinto. Ang tawag po namin dyan, Project of Precincts. At gaya ng napag-usapan natin kanina, October 1 to 8, filing ng COC at by December, mag-iimprenta na po kami ng balota. Kaya po imposible na po ang extension pa ng registration. Mahaba-haba pa naman po, mga 5 buwan pa, meron pa po tayo para magparehistro. Okay, thank you so much, COMELEC spokesman, Attorney John Rex Laudiangco. Good morning po. Mabuhayan ka. Bless po.